So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalirista. Grabe, welcome po sa ating YouTube channel ha. Bagong bago to ha. So eto, may bagong balita tayo. Napakagandang balita po ito. Tagumpay po ito ng taong bayan ha. Etong balita na to, yan, nakikita nyo ba ha? Yung NBI ay magsasampa na ng kaso dito kay Mike Defensor ha. Human trafficking. Ito ay kaugnay doon sa nangyaring sa negosyo niya doon sa Pasig City. Alam naman natin na nung nakaraan na balita ito na ni-raid ng NBA at may nakita na mga prostitution daw, mga droga daw at human trafficking nga itong isasampa kay Mike Defensor. Ngayon ha, wag po tayong papabiktima sa fake news ha, kasi ang sinasabi ng mga DDS, etong pagsasampa ng kaso kay Mike Defensor ay panggigipit daw. Ginagawa daw ito para mapatahimik etong si Mike Defensor dahil alam naman natin na ito ang tumutulong sa 18 Marites. So yan ang kanilang naratibo ngayon. Pinapalabas nila na sa panahon ni PBBM ay bawal ka magsalita. Ha? Pinagkakalat nila na sa panunungkulan ni PBBM ay walang kalayaan magpahayag ng iyong saloobin, which is hindi po yan totoo. Kasi yung kaso na isasampa kay Mike Defensor, wala po yang kinalaman doon sa mga pinagpe-fake news ng 18 Marites. Yung kakaharaping problema ni Mike Defensor na kaso niya ay malayong-malayo po yan doon sa 18 Marites. Yung mga pinagsasabi ng 18 Marites ay wala pong kinalaman dyan sa isasampang kaso kay Mike Defensor. Kasi ito ay sa human trafficking ang ikakaso sa kanya. Ito ay doon sa negosyo niya. So wala itong kinalaman doon sa mga pinagsasabing kalokohan at kabulastugan ng 18 Marites. Kaya malabong-malabo yung sinasabi nila na sa panahon ni PBBM ay walang freedom of speech, kasi hindi po yan totoo. 'Di ba? Kung walang freedom of speech, sa tingin nyo, makakapagsalita ba yung 18 Marites na mga fake news na yun? Kung walang kalayaan sa pamamahayag, sa panunungkulan ni PBBM, yung 18 Marites na yun, maglalakas ba ng loob magsabi ng mga kasinungalingan? Di ba? Isipin nyo. Oh, kung walang freedom of speech, dapat yung mga 18 Marites na yun nasa kulungan na. Di ba? Kasi puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi nila. Kaso hindi naman ganyan si PBBM, dahil para kay PBBM, malaya ang lahat magsalita. Di ba? Para sa kanya, lahat ay may kalayaan sabihin ang dapat sabihin. At yan ay nirerespeto ni PBBM. Ngayon, etong nangyari kay Mike Defensor ay malamang sa alamang, di ba? Sa pagkakaalam ko ha, kapag naisampa na yan, ora mismo, ha, lalabas ang warrant of arrest niyan. At kapag lumabas yung warrant of arrest, etong si Mike Defensor, dalawa lang yan. Magpapakabayani o magtatago gaya ni Senator Bato de la Rosa. Dahil kilala naman natin, si Bato de la Rosa, walang bayag, duwag. Diba? So gagayahin kaya yan ni Mike Defensor? Magtatago kaya yan? Hindi niya kaya kayang harapin yung mga asunto na kanyang mga pinagagawa sa buhay niya? Malalaman natin yan kapag naisampa na ang kaso at kapag lumabas na ang warrant of arrest. Ang problema lang, kapag nakulong itong si Mike Defensor o kapag nagtago itong si Mike Defensor, paano na yung 18 Marites? Sino na tutulong sa kanila? Ang dami na nilang kaso. Tad-tad sila ng kaso ngayon. Pinapaulanan sila ng kaso. Sino na ang maggagabay sa kanila? Sino na ang susuporta sa kanila? Tandaan natin, kapag nakasuhan, napakagastos niyan, di ba? Kaya abang-abang tayo mga kababayan dito sa mangyayari kay Mike Defensor. Kung magpaparesto ba siya o magtatago kapag lumabas na ang warrant of arrest niya kapag nasampa na siya ng kaso. Okay, di ba? So mga kababayan, huwag niyo po kalimutan na please subscribe po dito sa ating bagong YouTube channel. Patulong naman po kasi backup vlog po natin to. So hanggang dito na lang. Salamat.